Alas Pilipinas, malaki din ang chance para manalo kontra sa South Korea ngayong araw June 9, 2026. Ating bibigyan ng preview ang magiging laban nila, gaano kalakas ang South Korea ngayon, gaano o ilang percent posibleng manalo ang Alas at kung dapat anong gawin nila para naman manalo sa South Korea. Syempre pag-uusapan natin lahat ng yan at schedule ng game nila at syempre standings. Alas Pilipinas rank 1, Gonzaga at ito ngang si Valdez gagamiting first 6 laban sa South Korea dahil noon daw ay pinahirapan ang South Korean national team. Well, pag-uusapan natin lahat yan this video, kaya before that guys, please nakikiusap ako. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell for more AVC 2026 updates, syempre PVL updates at UAAP updates at syempre about sa volleyball dito sa Pilipinas ay i-update natin lagi, kaya mag-subscribe na. And please, abil na kayo ng Alas Pilipinas t-shirt natin. Kapag ginamit ang aking link ay may discount po kayo kahit anong product ang bilhin nyo. Maraming salamat again. Well, recap muna tayo about dito nga sa Philippines versus South Korea. Medyo matagal nang magkatagpuan muli ngayong June 2026 ang Korean national team at ang Alas Pilipinas dahil nga na busy ang national team ng South Korea sa VNL. Kung baga talagang masasabi natin na hindi basta-basta ito at huwag mag-expect na talagang mananalo agad ang Alas Pilipinas dahil nga VNL team ang makakaharap nila. High caliber ng volleyball, grabe ito. Kaya naman syempre masasabi rin natin na ito ang pinakamalakas na team na makakaharap nila sa kanilang pool. Ngunit guys, yung mga nakaraang laban nila, masasabi natin na may laban ang Alas Pilipinas, especially nung panahon ni Fajardo, Gonzaga at Valdez, Mika Reyes, syempre, ng iba pa, libero pa dito si Lazaro. Maganda ang performance na pinakita nila at nasa screen ating nakikita ang game nila noong kapanahunang talagang malalakas pa at maliliksi pa ang Alas. Dikit ang score laban sa South Korea, kahit talo sila noon ay talagang palaban. Well, nakaharap din ng Alas Pilipinas ang South Korea ng nakaraang taon dahil hindi available ang Team A nila. Well, isinabak naman ang mga batang players noon na South Korean team. Kaya naman syempre nanalo ang Alas Pilipinas laban doon. Ngunit ngayon ay talagang hindi basta-basta dahil ngayong June 9, 2026, 3 PM maghaharap muli ang dalawang national team na ito, Alas Pilipinas versus South Korea. Huwag na mag-expect ng malaki, ngunit alam naman natin na may laban ang Alas Pilipinas kung i-base natin sa performance ng South Korea laban sa Australia. Nakaisang set din ang Australian national team sa South Korea na possible din sanang panalo din ang Alas Pilipinas kung hindi nagka-error at sa reception. Malaki din talaga ang chance ng Alas na manalo sa Australia, ngunit talagang kinulang at kinapos. Ganun pa man, umabot sa 5th sets ang laban ng Philippines versus Australia at umabot din ng 4 sets ang laban ng South Korea laban sa Australia. Kaya masasabi natin na match din ang Alas sa South Korea kahit na nag-VNL pa ito, lalong-lalo pa ang star player nilang si Big K ay talaga namang hindi na naglalaro at ngayon talagang may chance din ang Alas dahil nga hindi masyadong katangkaran din ang South Korean national team, hindi kagaya ng Australia talagang matatangkad. Well, match sa height ang Alas Pilipinas dito sa South Korea. Ngunit masasabi din natin na talagang napakaliksi din ng South Korea national team dahil nga kahit na hindi masyadong katangkar kumpara sa iba, talagang possible na ang galawan nito ay parang Japan, Chinese Taipei at Thailand dahil nga experience din nila na nakapag-VNL na talagang hindi ito basta-basta magpapatalo. Possible din na gamitin ulit sina Valdez at Gonzaga dito at may Solomon pa. Well, aabangan natin kung sino-sino nga habang player ang first 6 ngayon laban sa South Korea. For me, dapat ibabad agad si Alaysa Solomon. Siyempre, dapat andyan ang mga galing na wing spikers kagaya na lamang ni Valdez na talagang pag ganitong match ay palaban. Ses Molina muna, veterans player muna. At siyempre, andyan sina Tots Carlos Aragalang. Kapag walang laro ang mga wing spikers, pwede silang palitan. Tiyak talagang may laban at hindi basta-basta papatalo ang Alas dito. Palitan naman sa libero sina Atienza at Eroa, si Kyle Negrito na muna ang gamitin dahil siya lang naman nakapag-international experience at magaling din naman kahit papano kahit nababash ito.
Sa standings nga kung ating titignan, rank 1 ang Philippines na may 217 points at pangalawa ang South Korea na may 6 points, 2-0. Chinese Taipei 2-0 din at talaga namang ang sumusunod ay Australia, Uzbekistan at Kyrgyzstan sa Pool A. Kung ating titignan, rank 1 tayo at dapat matalo natin ang South Korea para malaki ang chance makapasok ng semifinals. Pag-usapan naman natin kalakasan kahinaan ng South Korea. Well, sa kalakasan, mabilis, maliksi at magaling ang setter ng South Korea. VNL caliber talaga ito dahil sa experience nila. Kaya masasabi nga natin na talagang napakalakas nito o sila ang pinakamalakas na team sa Pool A. Kaya dapat pag-igyan ng mabuti ng alas para makasabay o hindi matambakan man lamang. Mabibigat din ang service na binibitawan ng South Korean national team. Kaya dapat sa receive pa lamang ay maayos na ang alas para maganda ang set. Grabe din ang mga winger nito. Malalakas pumalo at mautak. May matatangkad na spikers. Sa Black Kings ay kaya makipagsabayan. Grabe, mabibilis talaga. At syempre, hindi lang yan. Sa depensa, grabe din ala Japan, Thailand at Chinese Taipei ang galing nito sa pagdating sa depensa. Well, kahinaan kaya ng South Korea kung meron man. For me, masasabi nga natin na kaya makipagsabayan pagdating sa tangkad dahil hindi masyadong katangkaran din ang South Korean national team. Kaya naman hindi masyadong mahihirapan ang mga wing spikers ng alas sa blockers. Kaya syempre dapat pag-igihan at bilisan lamang ang mga set at palo para hindi makasabay ang mga blockers ng South Korea dahil mga galing din kahit papano. Height lamang ang ating difference. Kailangan din gumana ang ating blockers, lalong-lalo pa sina Itang at Gagate. Kailangan makasabay ito para mabantayan ang mga wing spikers ng South Korea at mawalan ng masyadong kumpensa sa sarili o di naman kaya ay talagang hindi puro palo lang. Dapat gumada din ang depensa ng alas Pilipinas para matalo itong ngang South Korea dahil yun ang mga kahinaan nila. Kapag magaling ang opponents ng South Korea ay talagang posibleng talunin sila. Galingan din sa service. Alam naman natin magaling na mga receivers at diggers ang mga players ng South Korea, ngunit dapat kargado ang mga serve at pasiguro dapat iwas error para naman mahirapan din ang South Korea sa pagsiset. Well, magandang strategy ito para sa ating national team dahil dito baka mabawasan ang pangbabash dito sa alas kung sakali makaisang set at dikit ang score kahit matalo. Ganun pa man, chance na ito kaya dapat ipanalo nila ang laro dahil syempre bilog pa rin ang bola, galingan lamang. Karamihan sa players ng alas ay mga veterans at mga bata pa, ngunit magagaling talaga. Kailangan lang koleksyon at iwas error at galingan lang. Kaya good luck na lamang. Kaya sa tingin ninyo, makaisang set ay hindi naman kaya matambakan ang alas ng South Korea o di naman kaya manalo kay ang alas? Sa tingin nyo, pa-comment ka dyan sa baba at pa-subscribe for more valuable updates.